So, hello everyone! Welcome to Tarot with Jiwa. So, bumalik po tayo para basahan po natin si Libra. So, this is a personal reading for March of 2026, no? Kunin nyo lang po kung ano yung para sa inyo at kung hindi naman po, okay lang naman po kahit huwag nyo nang pansinin. And pa-follow na lang po sa aking account. Maraming salamat po sa mga nakapag-follow na at nag-aabang ng mga videos natin, no? Pasensya na po kayo kasi ako'y talagang nagfo-focus pa sa pag-aaral natin ng astrology pa para mas maganda yung maibigay ko sa inyong mga readings. So, let's begin with our Libra. So, no, sa ating mga Libra, meron kang mga opportunities naman talaga this coming March, no? And nandun ka sa part ng gusto mo ng mastery and legacy, no? Sa ating mga Libra. Yes. And talagang inaalagaan mo yung iyong reputation, no? For this coming months. So, which is maganda para sa'yo, no? Alright, let's see your energy for March of 2026. Ano yung energy na ating mga Libra for our 2026 of March? Alright. See? Tama tayo. You have Judgment. You have the Two of Cups. And you have the Page of Cups. So, may pagkakasunduan, no? Merong parang sinasabi dito is yung kailangan mong alagaan at protektahan ng iyong reputation, especially sa iyong career, no? So, ito yata yung sinasabi ni Judgment sa'yo, no? Na energy. Medyo may mga komplikadong situation ka or maybe sa relasyon or sa iyong trabaho, pero, no? Okay naman dahil mas pinoprotektahan mo yung iyong dignity, pinoprotektahan mo yung iyong legacy, pinoprotektahan mo yung iyong sarili. So, parang naghahanap ka dito ng security, no? Sa sarili mo. And then, may pagkakasunduan, no? May pagkakasunduan. May pagkakaunawaan, may pagkakaintindihan, merong parang reconciliation, no? Na darating sa'yo in the month of March, no? And then, si Page of Cups, no? Naglo-look forward siya sa mga plano niya, sa mga desisyon niya, no? Libra is, actually si Libra kasi naman talaga is talagang gusto lagi ng balance niyan at saka maganda yung system. Gusto lagi ng maganda yung system, no? But let me clarify the judgment for our Libra. Let me clarify the judgment for our Libra. Okay. Yun nga, nag-iisip ka. May justice din, no? May justice ka din. You have justice and you have the Ten of Swords. Financial stability, money trouble. So, ingat ka lang, no, Libra, sa baka meron mga sneakiness or merong mga bagay sa trabaho mo. Kung maaari, Libra, kung when it comes to your finances, when it comes to your mga plano sa trabaho, when it comes sa pagsisave, no? Huwag mo na lang sabihin sa iba. No, huwag mo na lang sabihin sa iba. Kung sa'yo naman, kung ikaw naman, kung maaari, protektahan mo yun, no? Kasi meron ka ditong, magkakaroon ka ng parang money trouble, no? No? And then you have justice. No? You have justice, which is financial settlement. No? Yes. So, clarify the Two of Cups for Libra. For our Libra. Ooh. Oh, see? You have the Star. Seven of Wands. No? Ito nga. Parang ito na yung end of end of the cycle mo. Papasok ka na talaga sa bagong new beginning. Because you have financial opportunities, no? And also, sabi ko nga kanina, di ba dito, may mga tao, maaring may mga taong pumasok sa'yo at magbigay sa'yo ng mga financial challenges, no? Ito, may mga ito sila. No? Tapos ikaw yan. So, maaaring magbigay sa'yo ng financial challenges for our Libra, no? But, settle naman masisettle mo naman siya. Maayos mo yan, no? Dahil mas importante sa'yo yung security mo, no? And then you have the Star. Si Star is about investment and growth, no?
parang positive to positive and renewal, no? Renewal. So, yun yung sinasabing energy sa'yo, no? And then, let me check the Page of Cups. Page of Cups for our Libra. Six of Wands. Moving on, no? Financial stability. Ayan na. Makukuha mo na yung financial stability mo and financial security mo. Kailangan mong palit ng, kung maaari, para tong travel, parang magpapalit ka ng career mo, ng trabaho mo, or kaya mas may iniisip kang plano. Pero, ang advice dito is, wag mo na lang sabihin kung ano yung mga plano mo pa, no? Mas maganda kasi minsan is mag-move tayo ng walang nakakaalam muna. Saka na tayo magsalita kapag merong result na, no? So, pasensya na kayo, may tumawag. So, ayun. Let me clarify the Ten of Swords, no? Tignan natin yung Ten of Swords mo, Libra. Tignan natin ang iyong Ten of Swords. No? Ingat ka sa mga hindi matalino or wise, no? Dahil may mga selfish na tao, no? Ayan, selfish na tao. Ayun nga, may mga judgmental na tao din, no? Manipulative. No, manipulative partner, it might be partner sa business, partner mo sa buhay, something na may connection sa iyong financial, no? Abuse of power, no? Iwasan mo lang mag-abuse ng power mo, no? So, ginagamit nila yung yung tamang hinala siya, masabi lang sa iyo ng hindi maganda, no? Mataas ang ego at tingin niya, siya ang laging tama, no? Hindi totoo sa mga ginagawa, pakitang tao sa iba, no? So, ito yung King of Swords mo, no? Tignan naman natin yung iyong Six of Swords. Tignan natin ang iyong Six of Swords, no? No? Patient and timing, no? Patient and timing lang kailangan mo para makapag-move forward. No? Patient and reflection, another one. Transformation and renewal, renewed. Tama. And last one is balance and harmony, no? Libra. Nice, nice. Okay naman, may opportunity ka naman talaga. Kaya lang, syempre, hindi minsan mawawala yung mga ganyan challenges. So, bibigyan kita ng animal card for your protection. Divine protection. So, you have the lion. Higher calling, no? May lion ka. No? Alright, so that's your reading for March, Libra, and I'll see you in my next video. Sa ating next video, magbabasa tayo lahat ng signs about love naman tayo, about love and relationship. Okay, and pa-follow na lang po. Maraming salamat. Thank you!